Magandang umaga mga bata. Mag-aaral na naman tayo muli ng ating aralin sa Filipino 4 na mula sa module ng Pivot 4A sa unang markahan. Pag-aaralan natin ang mga bahagi ng kwento na may most essential learning competencies na natutukoy ang mga elemento ng kwento. Marami ka na bang nabasang kwento? Matutukoy mo ba ang mga ito? Kaya mo ba itong maisalaysay na muli sa iyong pamilya? Sa aralin na ito ay matutulungan ka na makatuklas ng mga bagong kaalaman tungkol sa pagtukoy ng mga bahagi ng kwento. Sige nga, gawin natin itong nasa ibaba. Sabihin kung anong bahagi ng kwento ang tinutukoy ng mga sumusunod na pangungusap. Sa una, noong unang panahon, sa isang napakalayong lupain, ano kayang bahagi ng kwento ito? Tama! Ito ay ang simula ng kwento. Pangalawa, naging maayos ang paghihiwalay ng magkaibigan. Ano naman kayang bahagi ng kwento ito? Magaling! Ito ay ang wakas ng kwento. Pangatlo, habang buhay na silang naging magkasama. Ano kayang bahagi ng kwento ito? Tama ulit. Ito ay wakas ng kwento. Sagutin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 1. Pag-aralan ng larawan, lagyan ng bilang 1 hanggang 4 ang simula hanggang wakas. Ilagay ang salita na tumutukoy sa bahaging simula, kasukdulan, at wakas ng kwento. Isulat ito sa iyong kwaderno. Hanapin mo sa mga larawang ito alin dyan ang unang nangyari. Kapag ito ang una, ilalagay mo 1. Pagkatapos, isusulat mo rin ang salitang simula. Hanapin mo rin ang pangalawang kwento at lalagyan mo ng 2. At ang pangatlong kwento ay lalagyan mo ng 3. Hahanapin mo kung alin ang kasukdulan sa pangalawa at pangatlong bahagi ng kwento. At sa pang-apat na pangyayari ng kwento, ilalagay mo ang bilang 4 at isulat ang salitang wakas. Tandaan ang mga bahagi ng kwento. Unang bahagi ay panimula. Ang panimula ang nagsasaad ng unang pangyayari o paano nagsimula ang kwento. Ito ang pangyayari na unang naganap sa kwento o bilang panimula ng isang kwento. Ang pangalawang bahagi naman ay kasukdulan. Ang pagkamit ng katuparan o kasawian ng kanyang ipinaglalaban. Ito ang bahagi kung saan nabibigyang solusyon ang kanilang naging suliranin o problema. At ang pangatlo ay ang wakas. Ito ang kinahinatnan ng kwento. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Sumulat o lumikha ng isang kwento na hango sa iyong sariling buhay. Gamitin ang mga kalamang natutunan sa aralin. Gagawa ka ng kwento sa sarili mo na may panimula, kasukdulan, at wakas. Sa salitang unang bahagi, dito mo ilalagay yung unang pangyayari sa iyong buhay. Sa kasukdulan naman, na may nakasulat na pangalawang bahagi, dito mo ilalagay kung ano yung mga suliranin na iyong kinaharap at kung paano nasolusyonan ang mga suliranin sa iyong buhay. At sa pangatlong bahagi naman ay ang wakas ng iyong kwento tungkol sa iyong sariling buhay. Sa iyong mga napanood na palabas sa telebisyon, sa pelikulang napanood sa sinihan noon, at sa nabasang mga kwento, tukuyin ang mga bahagi ng kwento, isalaysay muli ito at isulat ang pagkasunod-sunod nito. Gamitin ang rubric sa ibaba. So sa bahaging ito ng
gawain, iisip ka ng mga napanood mo sa telebisyon o kaya sa pelikula. O kung hindi man, iisip ka ng mga nabasa mong kwento. At isasalaysay mo ulit yung nabasa mong kwento o napanood mo ayon sa pagkasunod-sunod. At ikaw ay bibigyan ng puntos gamit ang rubrics na nandito sa baba. Halimbawa, nakasunod ka sa paglikha ng sariling kwento. Meron kang 5 puntos. At kapag nagamit mo ng tama ang bahagi ng kwento, magkakaroon ka din ng 5 puntos. At kapag nakapokus ka sa paksa na iyong napili, magkakaroon ka din ng 5 puntos. Pero kung hindi ka gaano nakalikha ng sariling kwento, nakagamit ng bahagi ng kwento at nakapokus sa paksang iyong binigay, 3 puntos lang ang iyong makukuha. Pero kung wala ka talagang nagawa, 0 ang puntos na iyong makukuha. Maraming salamat mga bata. Magkita-kita tayo muli sa susunod na aralin na ating pag-aaralan.